Hi guys, what's up? My name is Sean Wayne and today at pag-usapan nga natin itong na-share ng isa sa mga barkada natin, mga kaibigan natin sa political vlogging. Nagtataka daw siya kasi may mga ganitong naglipa na ngayon sa kanyang Facebook. Ayun na nga guys, no? Pakita ko sa inyo para lumaki. Actually, sinearch ko yung eto. So sabi dito, okay, kanina lang niya sinend sa amin lahat. Sabi dito, the tragic end of Rafi Tulfo, the news this morning shocked everyone. I don't know kung kailan ito na i-post, pero chinek ko rin si Inquirer.net, hindi ko makita tong article na to. Okay, hindi ko makita tong article na to. Now, meron pang isa eh. Ito. Galing naman sa isang Mike Wheat. So, lahat ng ginamit na account, no, para magpara ng ads na ganito is puro verified accounts. Same words ang makikita nyo. Like, ganito, ito, sabi niya, shock, the last thing people wanted. The tragic end of Rafi Tulfo. So, kung makikita nyo, ito naman, rmbget.com. Okay. Sabi pa nga rito nung what do you call that? Nag-comment, me, I admire Idol Rafi Tulfo for his untiring charity works, kudos, and yada, yada, yada. So, meron ng 100. Dito sa na to, meron ng 131 shares. Okay, 131 shares. Dito, hindi natin makita. 1 share. Meron pa isang 1 share. Itong si Mike Wheat, itong Mike Wheat na to, sinearch ko to. Hindi ko siya makita. Pero itong account na to, nakita ko siya. Ito siya. Diba? Kung babalikan natin, ayan siya. It is a sponsored ad. So, pinaparan to as an ad nitong page na to. Diba? The Novogratz. The Novogratz. The Novogratz. Okay? And hinanap ko siya rito. Actually, wala akong makita. Hanapin natin. Wala naman tayong makitang gano'n. Pero based nga dito sa screenshot na ginawa ng kaibigan natin, actually hiningi ko na ma-share sa akin tong link na to. Hindi na raw niya makita. Okay, pero umaano to sa kanyang FYP, sa kanyang feed, lumalabas ito. Now, ang very interesting na tanong dito, okay, one of the most interesting dito, sino kaya ang nagpaparan ng ads na to? Diba? Sino kaya ang nakalaban ni Rafi Tulfo na ginagawa ito sa kanya? Diba? Sa dinami-dami ng binanata ni Rafi Tulfo, so hindi na natin alam kung sino yung gumagawa nito sa kanya. Sa bato sa mga sinagawan niya sa loob ng Senado? Diba? Sige nga guys, if you're going to make a guess, sino sa tingin nyo magkakaroon ng interest na gawin to? Na mag-invest pa talaga ng pera para lang magkalat ng mga ganitong bagay. Diba? Sino ang may galit kaya kay Rafi Tulfo na mag-create ng mga ganyang paid ads?
Sa dami kasi ng binalasubas ni Rafi Tulfo, hindi na natin alam kung sino ang potential na pwedeng gumawa niyan. What we can think of is one, it's either a private person. Two, a public official. Diba? Sa totoo lang, marami akong mga naririnig na reklamo galing sa mga binastos nito ni Rafi Tulfo. Hindi sa programa niya, yung mga yung mga naging resource person nila. Siyempre ako, pagdating sa mga ganun, ako, mahilig ako sa tamang proseso. Diba? Yun yung tinuturo sa atin, diba? Sa tamang proseso lang tayo. Sabi ko, kung may problema kayo kay Rafi Tulfo, andyan ang ombudsman. Mag-file kayo ng reklamo. Mag-file kayo ng reklamo sa loob ng Senado. Yun ay kung papansinin kayo. Diba? Yun yung problema nyo. Kung papansinin kayo. Baka pumuti na lang uwak nyo, maging re-electionista na tong si Rafi Tulfo, hindi pa rin kayo papansinin. Ito yung, if you recall guys, no, sabi ng isang writer, Rafi Tulfo is playing a very dangerous game. Kasi maraming na-win na kaaway itong si Idol. At ngayon, may mga lumalabas ng ganitong klaseng campaign. Sayang lang at hindi natin nakuha yung content ng link para nabasa natin. Kasi ano to, rmbget.com. Tingnan natin. rmbget.com. Oh, wala eh. Hindi nag-exist yung page. Ayan o. rmbget.com. Ito siya. Ito lang yung makukuha mo sa kanya. So, meron talagang gustong umano kay Idol. Kumbaga, inuumpisa na siya. Ay, nako. Idol, basahin mo yung article na ginawa about sa'yo. Doon sabi, you are playing a very dangerous game. Hindi natin alam kung ano pa yung mga lalabas. No? Imagine mo, may mga taong nag-i-invest para lang sirain ka. Ano to, payback nila sa'yo? Ito na ba yung karma na hindi mo inaasahan? Diba? May mga black propaganda na. Ano yan, Idol? Tawag dyan? May term dyan eh. Importanteng tao ka na. Importanteng politiko ka na. Kasi may nagbablock propaganda na sa'yo. Diba? Sabi nga nila, hanggat hindi ka nagkakaroon ng basher, ibig sabihin hindi ka pa ganun kakilala. Pero once na nagkaroon ka na ng basher, abay, you should thank your bashers. Kasi yan yung magpapaspread ng wildfire about sa content mo. Kahit mura-murahin ka nila. But this one is a different story. So we don't know anymore kung sino yung mga potential na tao who's behind this campaign against you. Siyempre, advance tayo mag-isip. Hindi mo pwedeng isipin na kami yan. Wala naman kaming pera. Hindi ka namin pag-aaksayan ng pera para lang magpa-add na para ka lang siraan. Kasi kaya mo nang gawin yan sa sarili mo eh. Sino kaya sa tingin mo, Idol, ang nagsisponsor ng ad para lang sirain ka? Diba? May listahan ka ba ng mga resource person o mga taong binangga mo
na pwede mong isipin na yan ang pwedeng gumawa ng mga ganyang pa-ads. Sayang nga eh, no? Hindi natin. Eto, nasa harap ko na yung isang account na nag-sponsor ng ads na yun. So, wala naman din ako makita. Nahanap ko nga yung ano eh. Mukhang hindi sila nagraran ng ads dito eh. Ayun, page transparency. "2010 admin info. This page have multiple admin. This currently running ads." O, tingnan nga natin. Philippines. Wow. Go to ad library. Interesting. May niraran nga. Oh, ito nga, Idol. Husband and wife design duo Courtney and Robert Dvorsky has designed and developed many unique properties in Manhattan for over 25 years. This fun hip up okay. Oh, the allegation against Rafi Tulfo has been proven. His secret is finally out. Ano kaya to? Kalain mo yun, clickbait. Ano kaya tong ads dito sa ano? Di ba? Tatlo raw eh. O June. Active. O, niran nung June 27. Summary details. O, book? Idol, ginagastosan ka talaga. O, temo. Inquirer.net. Bakit kaya nila ginagawa to? Diba? Tingnan nyo guys. Diba? The allegation against Rafi Tulfo has been proven. His secret is finally out. The tragic end. Pag clinic mo naman, oh, iba yung lumalabas. Itong lumalabas. Pero very interesting, di ba? Imagine niyo. See details. Tapos, nagra-run siya sa Facebook, Instagram, Audience Network, at saka Messenger. About the advertiser. Itong company na to, itong page na to, ginagamit si Idol. Tapos ganito pa yung ano nila. The tragic end of Rafi Tulfo. The news this morning shocked everyone. Tapos yung details sa baba. That's nothing to do with the Philippines. Tapos pag clinic mo siya, diba? Naku. Hindi matutuwa si Idol neto. Tapos may tatlo pang ads. May tatlo pang ads na nagraran about sa kanya. Diba? Tatlong ganito, tapos ilang social media platform. Bakit kaya nila ikaw ginagamit, Idol, sa tingin mo? Oh, people who manage this page, primary countries, region location for people who manage. So basically,
Merong admin to dito sa Pilipinas. Ayun na, 3, Indonesia, 2, tapos Vietnam. Primary country region location for people who manage this page. Pero yung may-ari na itong page na to, okay, they're coming from somewhere. Oh, may ano na nga sila, oh. Anyway, Idel, bakit sila interesado sa'yo? Bakit may mga pagganito sa'yo? Diba? Ano naman kaya itong sinasabi nilang allegation against you has been proven? His secret is finally out. Ano kaya itong... Alam mo, either ano lang to eh. They're just using Rafi Tulfo as a clickbait. Kasi controversy to. Controversy to eh. Diba? But the other question is, sino yung possible na nagpagawa nito? Tapos pag clinic mo yung link, papunta dun sa nagbebenta ng produkto. Nakakaloka. Imaginein mo, free publicity pa to sa'yo, Idel. Yun nga lang, hindi mo magugustuhan yung pagka-publicity niya. Mabubwisit ka sigurado dito. Ayan. You should thank me kasi hinanap ko kung sino. Now, alamin mo na lang kung sino ang may interest na gumawa sa'yo nito. Okay guys, sino sa tingin nyo? Ito lang 2 pipiliin natin eh. 1, ginamit lang yung pagmumukha niya at pangalan niya for controversy at maging clickbait. 2, ginawa ito to stir up a controversy about him because people, imagine niyo, ginawa pang ad. Ako, I'm half and half dun sa dalawang ano. Kasi ginamit siyang clickbait para i-click yung link, itong link na to, tapos pupunta sa isang page. Actually, this is a very bad practice of ad management. You don't do like this. Plus the fact na pwede rin kayong habulin ni Idol. Mahilig pa naman mahilig pa naman yan na, mahilig pa naman yan magdemanda. Huwag kayong ganyan. Lumaban kayo ng patas, guys. No? Tsaka hindi nyo alam kung gaano karami yung mga supporter niya. Baka huntingin kayo. Sige. Papamanmanan din kayo gaya ng ginagawa sa akin. Sige. Anyway, yeah, this is a very bad practice of ad management. If you're only using Rafi Tulfo as a clickbait, and then putting that kind of caption, it's not a good practice for advertisement. Masisira itong na to. And yan, I don't know. Baka nakadaan na rin to kay Rafi Tulfo because again, this is a paid ad. I don't know how many paid ads ang naandyan, nakakalat para lang makuha nila yung attention ng mga tao and click doon sa link na yan. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin kung sino sa tingin nyo ang nagbigay ng idea sa page owner na to. Ito ba ay isang pang clickbait lang or there is something else? Meron kaya nagpagawa nito? Kasi for them to do this, it's very, very risky.